Luke 23:32 to 34. Ang pamagat po nito ay, Father, forgive them, for they do not know what they do. And I read, there were also two others, criminals, led with him to be put to death. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him, and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Yung po ang unang statement ng Panginoon. Forgiveness. Forgiveness. Now let me ask you a question. Hindi ko po alam kung gaano kalalim ang kirot sa puso niyo, kung gaano katagal. Maaaring ang gumawa sa inyo patay na o maaaring buhay pa. But let me ask you a question. Higit pa po ba yan sa dinanas ng Panginoong Hesus? Hindi ko na kinakala ulit-ulitin pa po ang sequence of event na ito. You hear it again and again. I ask you one question. Higit pa po ba yan sa dinanas ng Panginoong Hesus? And the answer is no. Then, kung hindi niyo po dinanas ang dinanas ng Panginoong Hesus at hindi po higit sa dinanas niya, why don't you forgive those who hurt you? Why don't you free yourself in those who hurt you? As the Lord forgave you. Me and all of us. Forgiveness is to stop blaming or being angry with someone for something that person has done, or not punish them for something na para sa atin dapat parusahan. At kung malala ang galit natin, ang ating pong sigaw ay dapat mamatay. Huwag lang ikulong, dapat bitayin, dapat mamatay. Forgiveness is to stop blaming or being continually angry with someone, to those who hurt you deeply, intentionally, brutally. That is forgiveness. It is being gracious towards someone who hurt you. Yung pong forgiveness, to be gracious to those who hurt you. It is being gracious to those who offend you. Yung pong pinakita ng Panginoon sa gitna ng ginawa sa Kanya. Siya po'y pinatay nila. Still, He is so gracious to those who kill Him. Forgiveness is letting go of past grudges or lingering anger against a person or persons. Ang pagpapatawad po ay pagpayag na mawala na po yung mga hinanakit na yan o matagal nating galit na dinadala sa puso natin sa isang tao, sa maraming tao na maaring marami pong gumawa ng masama sa iyo o sa pamilya mo o sa sino mang mahal mo. Pagpayag na ito'y mawala na. Pagpayag na ito'y maalis na, matanggal na. Pagpayag na ito'y maglaho na. Napakalagang maunawaan niyo po ang forgiveness para makapagpatawad po tayo ng bukal sa puso at lumaya po kayo ng gusto. Dahil ang pagpapatawad na gagawin niyo magpapalaya sa inyo ng totoo. Alam niyo, napakaraming tao po ngumingiti, pero sila po'y alipin ng hinanakit, hindi sila malaya. Naglilingkod, nagtatrabaho, nagninegosyo, may pamilya, nag-a-abroad, may sasakyan, pero hindi po malaya. Bilanggo, dahil ayaw magpatawad. Ano po ang forgiveness? It is expressing the love of God and understanding those who sin against us. Ang pagpapatawad po ay pag-i-express ng pag-ibig ng Diyos at pag-unawa sa kalagayan ng mga taong gumawa ng masama sa ating, kagaya ng Panginoon na unawaan niya. Ang mga taong gumawa ng masama sa Kanya ay ignorante sa katotohanan at walang alam kung ano katotohanan. And last meaning ng forgiveness, it is our appeal to God in their behalf. Luke 23:34, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ito po ang amazing dito. Look and listen. Hear me well, please.
Hindi lamang sinabi ng Panginoon Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang Panginoon po ay naging mediator pa para sa mga pumatay sa Kanya. Naging defense lawyer pa po si Jesus para sa mga pumatay sa Kanya. Amen. Paano po natin sinabi yan? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam ang ginawa nila. Nag-a-appeal ang Panginoon sa God the Father in behalf of these people who kill Him, who brutally torment Him, who brutally malign Him, who brutally curse Him and spit on Him, who brutally torture Him. Namagitan pa po siya. Ama, patawarin mo sila. Hindi na alam ang ginagawa nila. Amen. Can you imagine na mamagitan ka sa mga makasalanan? Yung gumawa ng masama sa'yo, dinidepensa mo sila sa Diyos? That is forgiveness. Yan po ang definition ng forgiveness. Mga minamahal sa fivefold, mga theologian, mga bishop, yan ang definition ng forgiveness ng Panginoong Jesus. To mediate for those who hurt you, for those who kill your loved ones, for those who rob you, who rape you, who malign you, who betrayed you, who become a traitor. You become a mediator, the defense lawyer to this person who brutally do evil against you. Ito po ang pagpapatawad. Hindi lang kaagad, hindi lang walang tigil, hindi lang tuloy-tuloy. But we stand between the gap, between God and those who hurt us. We stand between the gap to God and those who offend us. We stand between the gap to God and to those who brutally lie, betray us, and do evil to us. At maaaring masabi niyo, tao lang ako, lingkod ng Diyos. Totoo lahat ng sinasabi mo. The conviction is so heavy. I'm so much convicted, pero tao lang ako. Then, let us ask God na bigyan po tayo ng lakas para makapagpatawad. Let us ask God today na bigyan po tayo ng awa, grasya, lakas para makapagpatawad. Kaagad, kayo na at lumimot sa mga kasalanan ginawa sa atin ng sino man. Hallelujah. Let us ask God to empower us, to strengthen us, para makapagpatawad tayo sa sino mang gumawa ng masama sa atin at sa pamilya natin, sa anumang kadahilanan.